Huwebes, nakapanayam po si Attorney Baligod kasama ang 5 sa nagpakilalang ex-Marines. Sina Belnard Tube, Rosebert Waupan, Johnny Buduan, Walter Manalansan at Benny Bunontate. Paano kayo napasok kay Congressman Zaldico? Nag-start po ako ng work kay Kong Saldi. Hindi pa siya congressman. Din kausap siya ni Kong Romualdez na maging APRO 2022. 2022, nag-start na po yung security. Then, nagde-deliver na rin po kami ng mga basura na sinasabi nila sa mali-maletang pera. Isa sa mabigat na pahayag ni Belnard sa kanilang affidavit nang isama raw siya ni Ko na mag-deliver ng mali-maletang pera kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Magkano yung dinala nyo doon? 3 maleta, ma'am. Na magkano ang laman? Hindi ko mas specific yung kung magkano kasi medyo mabigat yung isang maleta. Large po yun. Sa kanilang affidavit, hindi raw pare-pareho ang mga i-deliver nilang pera. May large na maleta na naglalaman ng 50 to 70 million pesos, medium para sa 30 to 40 million at small para sa 15 to 25 million. Meron din daw paper bags na 5 to 10 million ang laman at expandable envelopes na 2 million pesos ang laman. Nung unang beses na pinag-deliver kayo ng pera o ng basura, sabi mo, ano pumasok sa isip mo? Sa amin, ma'am, trabaho lang po yung pumasok sa isip namin kasi wala naman kaming intention na masama. Para lang po sa pamilya namin. Hindi ka na gulat na, Diyos ko, grabe, mali-maletang pera. Hindi naman po kami nagulat mo. Si Kong Saldi po is contractor po, ma'am. Pero pagkakalam namin parang nagpopondo po siya ng mga project. At first, ma'am, wala kaming idea talaga, ma'am. Ako, ma'am, ang iniisip ko, mayaman si boss eh. Marami siyang pera, marami siyang business po. So, nung lumabas po yung flood control issue na, doon po namin napagtanto talaga na yung mga perang bulto-bulto po na dumarating doon at lumalabas. Igaling po pala sa masama. Nang tanungin ko uli si Belnard tungkol sa mga maleta, Kay Presidente, magkano dineliver nyo, sabi mo? Hindi ko specific yung kung magkano ba sa 5 maleta po. To-support yung sinabi ni Sargento po yung pagdadala nila sa Ilocos. Kami kasi ma'am yung nagdala nung papunta sa Delta Beach, dala-dala namin yung 5 maleta. Sinakay namin sa Lexus na bulletproof. Yung po yung dinala nila sa Ilocos. Yung nagdala ka sa bahay ni Pangulong Marcos, bahay nga ba niya, pinagdalhan niyo? Sa tabi po siya ng lake. Hindi ito yung Malacanang of the North, sa may Paway Lake. Yes po. pero ang kanilang mga paratang at pahayag inalmahan ng Malacanang. Lousy script. Hindi pang award-winning. Alam mo na may kasinungalingan. Bakit ho sila nagre-react ng matindi? We are not following any script. We are not after any award. Nag-deliver din daw sila ng pera kay dating House Speaker Martin Romualdez mula 2022 hanggang 2025. Unang operation na nasamahan ko, ma'am, yung nag-deliver kami ng halos 50 na malekta kay dating speaker po. Saan kayo nag-deliver kay Speaker? Yung sa time ko po, sa 40, Tapos, saan pa? 41 na yun. 14 na. Kay Michael yun. 14. Bahay na rin. 14. 14. Sinubukan naming kunin ang panig ni dating Speaker Romualdez pero wala silang tugon habang ginagawa ang ulat na ito. At ganyan po sila mag-deliver. May mga isinumiti rin silang ebidensya, mga litrato ng kanilang mga isinagawa di umanong deliveries. Kung minsan pa di umano, gamit ang helicopter at eroplano. Ito pong eroplano. Ano po itong eroplano? Sino may kuha nito sa inyo? Julian kasabi. So gumagamit kayo ng mga eroplano para mag-deliver ng basura Yes, o ng pera. Hindi na lang van, ha? Yes po. Kaninong eroplano to? Kay boss yun. Kay Boss Sal. Nakipag-ugnayan kami sa CAAP o sa Civil Aviation Authority of the Philippines tungkol sa mga helicopter at eroplano na di umano ginamit sa pag-deliver ng mga pera. I-verify raw nila ito pero wala pang update mula sa kanila habang ginagawa ang report na ito.